Kamusta guys? Meron ulit ang ITEL na bago kaya today's video, mag-unbox tayo at review nitong ITEL A50 4G smartphone. Umpisa na natin yan. Currently, ito yung pinakamura ngayon sa ITEL na brand. Mas mura to kaysa dun sa na-unbox natin dati na A70 dahil na siguro naka-sale price siya. Merong 4 colors nito, pinili ko ay Misty Black. Meron din siyang Shimmer Gold, Lime Green at Cyan Blue. Buksan na natin to guys para ma-review. Ito na guys si ITEL A50 natin. Sa presyohan nito, palagay ko target market ni ITEL sa model na to ay para sa mga estudyante or bilang starter ng phone natin. Kasama nito guys sa box ay merong phone case na kulay itim, warranty policy card, USB Type-C cable, meron din SIM ejector pin, at 10 watts na AC charger. Ito na guys si A50 natin, nakahawak na ako ng A70 nung nakaraan at kamukhang kamukha niya to. Sa right side ng phone ay nandito yung volume buttons at power button. Meron na rin yan fingerprint na sensor. Sa left side naman ay merong SIM card SD card slot, pwede dito dalawang SIM kasabay ng micro SD. Sa taas naman ito ay walang mga ports or button. And sa bottom side ay nandito yung 3.5mm jack, microphone, Type-C port at yung speaker ng phone. Sa likod naman ito guys ay merong 8MP main camera and yung flashlight ng phone. Classic yung design ng mga entry-level ITEL phones, may pagka-glittery effect pero plastic material yung back panel nito. And start na natin guys yung Android nito para ma-check yung specs niya sa loob, camera testing at mga games na pwede dito. Ito na siya guys, nag-open na at na-setup ko na din. Sakto lang yung speed niya para sa akin, hindi naman gaano mabagal. At yung specs niya ay Android 14 ng operating system, Go Edition under ITEL Users Interface, 6.6-inch HD Plus ang screen with 60Hz na refresh rate. CPU naman ito ay Unisoc T603 processor octa-core yan guys, 5000 mAh ang battery. Yung capacity variant itong akin ay 64GB na ROM, tapos 3GB ang base RAM. And meron siyang MEMFusion na up to 5GB na additional. Piliin nyo lang yung 5GB tapos click modify and restart ng phone para ma-apply yung setting. Pagkatapos mag-restart ng phone ay total of 8GB RAM na itong si A50 natin. Pero tandaan natin na virtual RAM yung dinagdag dyan na kumukuha ng memory sa internal storage natin para bumilis yung loading ng apps or games at mas madaming ma-open ng sabay-sabay. At bukod sa MEMFusion na isa sa special function ni ITEL natin, ay meron din siyang dynamic bar na nagdi-display ng info sa taas banda ng front camera, katulad ng charging animation at iba pa. Itong si ITEL A50 ay meron lang Wi-Fi 2.4 GHz, kaya medyo mabagal yung Wi-Fi download speeds natin kumpara sa standard ngayon na 5.0 Wi-Fi. And bukod sa Google Play Store, meron din tong Palm Store. Basically gallery lang din to para makapag-download ka ng apps or games, pero para sa akin, mas okay pa rin mag-download sa mismong Play Store. Ito naman guys mga sample images and video captured ng ating ITEL A50 smartphone. Dito naman tayo guys sa gaming, unahin natin itong Metal Slug. Smooth naman siya kahit naka-manual aiming tayo sa setting, kaya pwede na to sa mga 2D games katulad nito.
Dito naman sa Roblox, pwede na rin lalo na sa mga bata bilang casual gaming, basta wag lang yung mga game modes na masyadong madaming players para smooth pa din siya. Dito naman guys sa MOBA game na ML, ayos na din pang rank game sa medium setting na gameplay. Sa CODM, gumagana gyroscope, pwede rin multi-touch, pero low setting lang tayo para malaro natin itong FPS na game. And panghuling game itong RPG na Genshin Impact. Medyo mainip ka sa pag-download gamit yung wifi tapos lowest setting siya guys. Malalaro mo naman pero di mo ma-enjoy ito panigurado dahil nag-i-stutter yung graphics niya. Kaya hindi ko ito marirecommend sa ganitong game. Ito naman guys, so ang tuto benchmark results ni ITEL A50 natin. Overall, sakto lang yung price nito guys para sa akin. Difference lang niya sa A70 ay yung camera dahil 8MP lang siya ngayon with 5MP naman sa harap at yung Android version pero same UI lang din naman sila. In if ever na available, mas piliin nyo lang yung variant na may 4GB base RAM dahil palagay ko, bitin yung ganitong may 3GB na base RAM lalo na sa mga future apps na ma-install mo. And salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga ITEL smartphones.